para mapagbago rin po. Baka kasi gano'n naman gawin sa akin. Pagka nagsama namin, baka bungangayan mo na, palayasin sa bahay eh. Kaya nga, so importanteng matugunan natin sa isyong ito ang problema, una sa lahat, sa'yo, JC. Itong pagtanggap mo na kailangang itigil ang bisyo mo, ayusin ang ugali mo, at ang napakaraming bagay pa sa buhay mo. At importante din at mahalagang maunawaan ni Angelica kung paano ka dapat unawain pa at tigilan ang kanyang pagbubunganga, at mahalaga ding malaman ng iyong ina ang iyong mga saloobin para mas makilala ka niya, at si Eileen naman ay para maunawaan din niya na may pamilyang nasisira dito sa naging relasyon ninyong dalawa, at dapat ding mas pagtuunan niya ng pansin ang kanyang anak. Lahat ng yan, bibigyan kayo ng payo at advice kasama siyempre ang ating trio tagapayo. Sabi ko nga, paano mo pagbabago isang taong kinukonsinti mo lahat ng ginagawa? Dahil kasi yung nanay niya hindi alam na nagda-drugs na nagsasama pa lang sila. 15 years old pa lang, nag-umpisa na mag-drugs. Yung sinabi mo kanina, hindi mo kayang tanggalin ang bisyo. Parang sinasabi mo rin, ang kauwian mo, hindi mo kayang magbago. So alin ba talaga? At saka hindi mo kayang ang responsibilidad mo sa mga anak mo. Parang hindi mo kinakayanan. Dahil hindi mo kayang magbago. Sabi mo, kaya ko ito. Pero marami kang tinitingnan Mukhang matapos po ang naging counseling ay hindi pa humuhupa ang galit at sama ng loob ni Angelica. Pero ang nakakatuwa dito ay yung kagustuhan ni JC na siya ay makapagbago kahit paano. Attorney, dun po sa ginawa ninyong counseling, nakita po ba ninyo yun na meron naman talagang pag-asa na maayos pa nitong si JC at yung kanyang buhay, at meron talaga siyang kagustuhan na itama na ang lahat? Bagaman may kasabihan siyang amin na mas madali daw yung magsalita kaysa sa gawa. Ngunit nung makausap ko ng malapitan itong si JC, nakita ko yung sinseridad sa kanya siyang amin. Gusto niya talagang magbago. Pagkatapos naming makausap ni Father at sinabi ko, kung talagang gusto mong magbago, JC, dapat ay meron kang isasantabi at meron kang gagawing positibo. At pagkatapos niyang narinig yon, siyang amin, pinagmalaki pa nga niya na siya pala ay magaling sa pag-lettering. At talagang meron siyang kamay o pluma na sinasabi. Isang unique at isang biyayang kaloob to sa kanya ng Panginoon. At sana nga lahat ng mga nasabi namin ay kunin mong positibong pananaw upang sa gayon ay tuluyan ka ng makapagbago, at yan nga ay maging maganda na ang buhay mo sa piling ng iyong kinakasamang si Angelica at ng iyong mga anak. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Yung pinakamahalagang factor na yon, Doktora, yung ma-acknowledge ni JC na talagang kailangan may baguhin sa kanya. Mahalaga na nakita natin yon. Pero mahalaga din sana na makita ni Angelica at ni Aling Dina na mas malalim pang pangunawa ang kailangan ni JC mula sa kanila. Nakita po ba ninyo yon sa ginawang counseling natin? Siya, ang totoo yun, dahil kasi na nag-uusap ang mga dito sa Pute kanina, no? Ang nagulat nga ako nung sinabi nila na ang isa sa dapat ma-realize ng problema ni Angelica is the fact na kinukonsinti pala niya all the time. Na every time na nagkakaroon sila ng problemang ganito, kahit alam niya na mali na yung sinasabi ni JC, yung katwiran niya and everything, kumakampi siya sa kanyang kinakasama. Sabi ko sa kanya, ganito ang mangyayari dyan. Kung talagang gusto niyong tulungan ng si JC, kailangan alam niya na yung kahit na ikaw ay mali yung ginagawa, maging firm ka. At the same time, siguro, dapat natin ding alalahanin, lalo na sa mga ina, no, katulad ni Aling Dina, kasi hindi rin niya alam na at the age of 17 ay nagda-drugs na ang kanyang anak. Kaya kailangan talaga ng gabay regardless kahit nagkapamilya na, kung mga early marriages or yung mga ganito nga na sabihin natin nagkaroon ng teenage pregnancy at nagsasamang dalawa. Salamat po, Dr. Camille. Father, may binitawang salita si JC kanina na sinabi niya na kung sa mata ng Diyos, mabibigyan pa siya ng isang pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay, bakit naman daw hindi? Abay, sana'y malaman din ni JC at maparating natin sa kanya na yun ay talagang pupwede at posible po. Totoo po yan, Chang.
dahil po ang ating Panginoon ay Panginoon po ng ikalawang pagkakataon. The God of second chance. Sa lahat ng pagkakataon, tayo'y binibigyan upang tayo magbagong buhay at bumangon. Ang dapat mo lang gawin, Jesse, dahil po may dinadala ka pang bagahe sa nakalipas o nakaraan. Ano ito? Yung masamang eksperyensya mo sa pagpapalaki sa'yo ng iyong mga magulang. Yun ang palaging binabalikan mong bagahe na nasa likod mo pa. Ibaba mo ng bagaheng yon at pasanin naman ang bagong bagahe na dapat sa buhay mo. Ano yon? Na narito may responsibilidad ka kay Angelica at sa inyong mga anak. At isa pang dinadala mong bagahe ay nagdala ka pa ng isang problema sa buhay mo. Yan ang dapat mong isakripisyo na ibaba uli ang bagaheng ito ng relasyon nyo ni Eileen. Na alam ko naman, sabi ni Eileen, ay magpaparaya na siya alang-alang sa iyong pagbabago. Kaya JC, Jesus Christ yun, di ba? JC. Kaya may pagkakataon na binibigay sa iyo ng Panginoon basta totoo, sincero at tapat ang iyong pagbabago para kay Angelica at para sa iyong mga anak at lalong-lalo na para sa sarili mo. Salamat. Maraming salamat po sa ating trio tagapayo. Alam mo, JC, talagang matutuwa kami kung kukunin mo ang pagkakataon na ito na napag-usapan natin dito sa face-to-face, itong problemang iyong pinagdadaanan at talagang ninamnam mo mabuti ang payo na binigay sa'yo ng ating trio tagapayo. Matutuwa kami kung balang araw mababalitaan namin na talagang naging maayos na ang buhay mo. Siguro ito na yung pagkakataon na patawarin mo na ang nanay mo at kalimutan na ang nakaraan. At habang nabubuhay pa si mama mo at nabubuhay ka pa rin, ay kumbaga mapalitan yon ng mas magandang alaala. At ito nga yung mula ngayon hanggang sa siguro ay tumanda kayo ni mama mo na meron na kayong time together. Di ba mas maganda yon, JC? Gusto mo pa ba na magkasama kayo ng mahabang panahon ng mama mo? Gusto po. Pero kailangan mong kalimutan na ang nakaraan, JC. Kailangan mo nang tanggapin na simula ngayong araw na ito, ay babaguhin niyo na ang lahat sa relasyon mo sa iyong mama. Hindi mo na ibabalik-balik at uulit-ulitin pa na yung nakaraan, wala ka doon wala ka dito, hindi ka nagpalaki sa akin. Wala nang ganon, JC. Kakayanin mo ba yon? Kayanin ko po. Sa inyo ni Angelica. Makakauwi ka na ba, JC? Bibigyan niya po ako pagkakataon. Andyan si Angelica sa harap mo. Nag-aantay, lumuluha lamang. Pero mahal ka pa rin niya. Me. Patawad mo ako. Mahal kita. Sorry naman eh. Gusto ko lang naman magbago ko eh. Patapos na ito. At sana, Angelica, alam kong napakahirap. Marami ka ng sinakripisyo, marami ka na ring tiniis. Pero siguro sa pagkakataon na to, JC, kailangan mong tulungan din si Angelica na mapagkatiwalaan ka ulit at maunawaan ka niya. Siguro po, Aling Dina, kung dati po, binibigyan niyo ng 100 pagmamahal ang inyong anak, dapat dumoble pa o higit pa talaga doon. Aling Dina. JC, tumayo ka at yakapin mo ang iyong ina. Nakikita po namin, Aling Dina, kung gaano po
naghahanap ng pagmamahal si JC ng isang ina. Pwede niyo pa ho yun ibigay sa kanya. Mahal na mahal po kayo ni JC, Aling Dina. So sana po, habang nabubuhay pa ho tayo, ipakita po natin yon kay JC. At Aling Grace, maraming salamat po. Dahil hindi ho kayo napapagod sa pagtulong at pagsuporta kay Angelica. Alam ko pong umabot na sa punto talaga na halos bibigay na kayo, pero sana po, patuloy niyo pa rin pong gabayan ang mga batang ito. At Aileen, ang malungkot na katotohanan dito ay hindi po pwedeng maging kayo ni JC. Naunawaan mo ba yon? Aileen, siguro din may lalaking nakalaan para sa'yo. At hindi pa si JC yun. Kung pahahalagahan mo ang buhay mo at ang sarili mo at ang pagkababae mo, Aileen, darating at darating yon, di ba? Sabi nga ni JC, nasa Diyos ang awa. Ano yon, JC? Nasa taong gawa. At aasahan naming lahat na mangyari ang lahat ng yan. Dahil alam mo sa sarili mo na nasa iyo ang gawa. Maraming salamat sa pagbahagi po ninyo ng kwento ng inyong buhay. Amina na po tayo mga kapatid. Marami na naman tayong natutunang aral mula sa ating issue ngayon. Talagang mahirap pong pumasok sa maagang pag-aasawa. Dahil sa aminin man natin o sa hindi, mas marami rito ang hindi nagkakaayos at nauuwi lang sa hiwalayan. Marahil po ay sa dahilang parehong hindi pa handa ang magpartner, kung kaya't hindi pa nila kaya ang responsibilidad ng pagkakaroon ng isang pamilya. Isama pa dyan ang katotohanang nagkukulang ang mga magulang sa pagtutok, patnubay at pagsabi sa kanila ng mga bagay na dapat ay ang magulang o sa magulang nagmumula. At para naman po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang anak na lumaking kulang sa pagmamahal ng kanyang magulang ay nagiging salat din sa pagbibigay ng pagmamahal. Salamat sa inyong lahat sa pagtutok niyo sa amin mga kapatid. Thank you din siyempre sa iyo, Hans Mortel, ang aking co-host. Sa Dance Squad. Gonna be one at B2. Sa ating pong trio, tagapayo. Ang mga sausawero at sausawera dito sa Broadway Studio. At siyempre po sa ating mga bisita ngayong umaga na nagtiwala po para ibahagi at kapulutan ng aral ang kanilang kwento ng buhay. Sa mga sausawero at sausawera natin online, worldwide, salamat po at samahan niyo uli kami sa susunod nating mga issue. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Biyernes sa Barangay San Nicolas, Pampanga. Malamig na nga ba ang Pasko ni ate dahil asawa napunta kay kumare? Naiintindihan niya, hindi niya na ako kinakausap. Dati hinahanap niya ako pag wala. Nakita ko nandun sa mga kasama niya. Hindi po ba nag-text kung nasaan? Nag-ano? Inom. Nahulog ang loob ng asawa niya sa akin. Ganon tinakot siya. Bakit? Balon ka ba para mahulog si Elmer sa'yo? Sobra ka sa balon siya. Alak at sugal ang inaatupag, kaya wala ng panahon sa mga anak. Masakit yung ginawa sa akin, yung kinabayaan niya yung mga bata. So kung magbabago si Lucille, may pag-asa? Pag-isipan ko muna, mga isang taon. Face to Face, ngayong Biyernes, 4:30 p.m. Bago ang T3, dito lang sa TV5.